Tatakamin ko na naman po kayo ng isang napakasarap na kakanin, pero don't worry dahil after ng video na ito, siguradong kayang-kaya nyo itong gawin. Madali lang din bilhin sa inyong mga palengke yung mga sangkap na ating gagamitin. Tara na po at susulitin kong muli ang ilang minuto ng inyong panunood. After nating mabalatan, mahugasang mabuti yung atin pong kasava or kamoting kahoy, yung nasa pinakagitna na parang ugat, tatanggalin po natin. Dahil bukod sa ito ay matigas at mahirap kayurin, ito rin po yung nagbibigay ng mapait na lasa minsan sa atin pong mga kasava. Dito po, pwede tayong gumamit ng ating mga regular na panggadgad ng keso at ipanggagadgad po natin dito po sa ating kamoting kahoy. Pero if ever na available naman po sa inyo ang blender at food processor, pwede pong ito yung inyong gamitin, especially kung medyo marami-rami po yung kailangan nyong kayurin. Sa ating mga palalabs na nagtatanong, ganito nga po pala ako mag-stock sa ating fridge ng ating kasaba o yung ating ginadgad na po na kamoting kahoy. Nilalagay ko lang po ito sa isang salaan, then sinasalalay ko lang po sa isang mangkok. Ito po, bali pang 2 days na po nito ngayon dito sa ating rep. Pero if ever na gusto nyong mas mapatagal pa, pwede nyo po itong i-stock sa inyong freezer na aabot naman po ng ilang buwan. Sa isang kawali, maglagay lang po tayo ng 4 cups or 1000 ml ng coconut milk or yung ating pangalawang gata. If ever po nakulangin kayo nito, pwede po kayo magdagdag na lang ng tubig. Gagamit rin po tayo rito ng 2 cups naman po ng coconut cream or yung ating kakang gata. Tumitimbang naman po ito ng nasa 480 ml. Maghahalo rin po tayo rito ng isang regular na laki ng lata ng condensed milk. At dito po, depende na sa inyo, pwede kayong maglagay ng violet food coloring lang or ube flavoring. Haluing mabuti bago po natin buksan yung apoy sa ating kalan sa high heat. Para po madali nyong makuha or pwede nyo rin pong i-screenshot yung buong listahan po ng ating mga sangkap ay makikita po sa bandang dulo ng ating video. Kapag nagsimula na po itong kumulo, hinaan na lang po natin yung lakas ng apoy sa medium-low heat. Then dito po idadagdag na po natin yung ating ginadgad na kasava. Lutuin po natin ito habang minsanang hinahalo. Pwede naman po nating iwanan saglit, pero make sure lang po na huwag nating kalimutan at haluin rin po paminsan-minsan. Sa magtatanong kung bakit naka-medium-low heat lang po yung lakas ng apoy natin dito habang ito ay ating niluluto, yan po ay para bago mag-dry up, dapat po luto na rin po talaga ng husto yung ating kasava dahil ginadgad lang po natin ito ng hilaw. Sa puntong ito, hindi pa po ito fully cooked, pero tikman nyo na po nang sa ganon may adjust nyo na po yung lasa, depende po sa inyong preference. If ever po na para sa inyo ay kulang pa sa tamis, pwede po kayong magdagdag ng 1/4 to 1/2 cup pa po ng asukal. After 50 minutes, tuluyan na pong naluto, nag-dry up at kumunat itong ating nilulutong kakanin. Ngayon po, magdadagdag naman po tayo ng 1/8 cup ng butter or margarine. Sa container na ating gagamitin, nakadepende na po ito sa atin. Kung gusto natin itong gawing pang negosyo, pwede po nating ilagay sa mga microwavable tubs. 500 ml na microwavable tubs ang gamit ko rito at bawat tubs po nakapaglagay po ako ng tig 425 grams ito pong ating kakanin. Optional lang po yung paglalagay ng toppings dahil kahit wala po nito, napakasarap na po talaga nitong ating nilutong kakanin. Dito po pwede tayong mag-toppings ng grated cheese at ng latik. And charan! Heto na po mga palalabs ang ating kasava halaya or yung ating halayang kamoting kahoy. Yung amoy pa lang po ng aming kusina nakakatakam na dahil sa kakaning ito. Dahil napakabango po talaga yung maghahanap ka ng kutsara dahil gustong gusto mo nang matikman. At ang lasa po ay may tamang-tamang tamis, makunat-kunat, yung lambot ng ating pinakakasava dahil naluto po natin ito ng tama. At katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, kahit wala pa pong toppings, napakasarap na po talaga nito. Para lang po sa dagdag na idea, pwede nyo po itong ibenta ng nasa 80 to 100 pesos. Pero still nakadepende po lagi yung pagpepresyo sa lugar ninyo dahil possible pong magkakaiba yung presyo ng ating mga sangkap.